Alalagot, Fernandez, nagsalita na Jen Marbel, walang kawala sa pasabog, PNP na bisto. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon, ito po, no? Sir si Congressman Fernandez, Dan Fernandez. Yan, dati artista yan. Hindi sinasadya, na-expose yata si General Marbil na hindi pala kulang ang mga kapulisan. Nakatan actually ni Congressman Fernandez, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara eh. Hala, hindi daw kulang yung kapulisan, ha? Ano yan? Kasi sinabi ni Inday Sara, kung kulang yung pulis, dapat, di ba? Inano natin yan, binasa natin kanina eh. Teka muna, basahin lang uli natin para magkaroon po tayo ng yung pinanggagalingan. Baka sabihin natin, binabanatan ni Congressman Fernandez. Ito kasi yung sinabi ni BP Sara na malamang dito nagre-react si Congressman Fernandez. Basahin lang natin muli, basahin natin muli. Ito. Sana ba yun sa PNP? Ito. May mga representante sa Kamara dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime. Yan di ba? Due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel, the country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future. So yun yung sinasabi ni Inday Sara, kung hindi natin masosolve yung kakulangan sa police, dapat mag-iisip kayo paano yung modernization, di ba? O yan yung sinasagot ni Dan Fernandez, in fairness. Hindi po yung si Marbil. Pero yung kumbaga, yung modernization, pero malaking tulong din, no? Kung kinukulang sa kapulisan talaga, malaking tulong din yung mga CCTVs. di ba? Tapos yung minomonitor nila yung kung ano yung mga nangyayari sa mga daan, sa mga kalsada. Siyempre, 'di ba? Hindi naman sa bawat oras talaga yung deploy ng 'di ba? Kung kinukulang ka. Pero kung tutuusin, malaking problema din 'yan kung nagkukulang tayo sa mga kapulisan natin. No? Kailangan talaga is mag-ano pa tayo ng marami kasi delikado yung ganyan. Pilipin, kulang dito nga sa natin, kulang na tayo sa pulis, lalong-lalo na paano tayo makikipaglaban sa China niyan. 'Di ba? Makikipaglaban tayo sa pulis ka, kulang tayo eh. Dapat talaga is marisolbahan yan. Pero kung yung sinasabi nga na mas maganda kung mas malaking maitutulong. Pero mas maganda din na yung problemang yan, marisolbahan din na yung pagkakulangan sa pulis kung meron talaga. Kakasagot niya, bumanda kay Marbil. Alam niyo yun, hindi sinasadya. Bakit? Ito po ang sabi niya. In a press briefing, Fernandez sa Batasang Pambansa Complex explained that the country currently has 1 to 507 police to people ratio in the Philippines. Ayan. So the ideal ratio is 1 cop per 500 individuals. So ngayon daw, 1 cop is 507. So wala po tayong kakulangan sa pulis. Yun yung gustong sabihin ni Fernandez. Ay nako ha. Sinasabi kulang daw sa pulis pero hindi pala tayo kulang. Aba, ano yan ha? Si Marbil talaga ha. What's that? Kabayong bundat. Yan ha, tandaan nyo ha. Sa madaling salita, ang gustong palabasin ni Fernandez, mali si BP Sara na may kakulangan tayo sa pulis. Wala tayong kakulangan sa pulis. Hindi, yung pagkakasabi ni Congressman Dan Fernandez, yung mali si VP Sara, hindi naman masasabi ni VP Sara yon kung hindi din naman yon ang ginawa ni Marbil sa kanya o nalaman niya kay Marbil. Diba kaya siya binawasan ng security, diba si VP Sara? Dahil yun ang parang naging katwiran sa kanya, kulang sa pulis. Hindi naman masasabi ni VP Sara yon yung ganong problema kung
Hindi naman din gano'n na naging katwiran sa kanya, kaya siya binawasan ng security o tinanggalan siya ng security. Diba? Matakin mo, Vice President, tanggalan ka na, bawasan ka ng security. Diba? Meron tayong pag-uusapan mamaya niyan, mga katunay, yung about sa security. No? Meron akong isang vlog. No? Panoorin niyo yun. Yung about kay Lenny, pinagkumpara yung security ni Lenny sa security ni VP Sara. Oh, yan. Okay? Okay. Ngayon, kaya po naman sinabi ni Sara Duterte na mag-isip kayo ng paraan kasi tinanggalan siya ng police escort. Yun. Ano po ang katwiran ni Marbil nung tinanggalan siya ng police escort? Kanino niya ba nalaman yon na kinukulang tayo sa police? 'Di ba? Siyempre kay Marbil, hindi naman kay VP Sara. Hindi naman magsasalita si VP Sara ng ganon kung wala namang naging katwiran sa kanyang ganon. Ito naman si Idol Dan, si Kong Dan. Po natin si Marbil. Ito po sinabi ni Marbil. Okay. Ang sabi ni Marbil, in pulling out the police escorts of Duterte, Marbil cited major reasons why. First, he said that the PNP is experiencing lack of personnel to replace cops on the ground. Di ba? May kakulangan sa kapulisan sa ground. Yun yung sinasabi. So parang ang nangyari nito nadulas si Dan Fernandez. Hindi, parang nadulas siya doon. 'Di ba? Kasi sinagot niya yung sinabi ni VP Sara na yun 'Di ba? Na wala naman palang problema, wala naman palang kakulangan. So, mag-iiba na naman ang isip diyan. 'Di ba? O bakit binawasan si VP Sara ng mga security kung alam nyo naman pala na marami o hindi tayo kinakapo sa kapulisan natin? Ano pa ba ang ibang dahilan? Meron pa ba? Syempre diyan napapasok yung alam na. 'Di ba? Ganun 'yon. Diyan napapasok yung mga isiping ganon. So, ano nangyari? Nadulas, nahuli yung isda sa sariling bibig. Ayun yun. Marbil. Kaya, kinuha niya, pinull out niya yung 75. Nagre-react po si BP Sara sa sinabi ni Marbil na kaya siya pinull outan. Alam naman natin na nangangatwiran lang. Oo. Di ba? Kailan lang ba siya pinull outan? Nung nag-resign lang siya. Nung magiging oposisyon na siya. Doon lang siya pinull outan. Pero nung 2 taon ni BP Sara, tuloy-tuloy lang yung PNP. Ibig sabihin, katwiran lang yun ni Marbil. Nakulang yung mga pulis. Baka mamaya magulat tayo, no? Si Fernandez biglang magsalita, ay kulang pala tayo. Sorry. Na hindi ko lang naintindihan pero kulang. Biglang magkaganon, no? Dan Fernandez, 1:507 So sa madaling salita, walang kakulangan tayo ng pulis. Isa sa kanila ni Dan Fernandez, yung hindi nagsasabi ng totoo. Malamang hindi po si BP Sara. Nagre-react lang si BP Sara Sinabi ni BP Sara, kung kulang tayo ng pulis, ang solusyon dyan, mag-modernize. May isip tayo. Buti nga, ganyan na sinasabi ni VP Sara, nagbibigay siya ng solusyon I-modernize natin Hindi siya yung nagre-reklamo na mga walang ya kayo, tinaggalan nyo ako ng security, mga di ba? Hindi siya nagsasalita, hindi siya nag-iskandalo, hindi katulad ng iba. Kung sa iba mangyari yan, tanggalan ng mga security, malamang ko, nagdadadak-dak-dak na yon. Di ba? Ngayon, hindi kay VP Sara yan dahil hindi niya naman masasabi yung ganyang salita. Kung hindi naman ganyan yung pinarating sa kanya kasi hindi niya alam yung nangyayari sa ganyan. Kung kulang ba ang pulis, ay kulang ba? O sige, tanggalin mo. Kung gusto mong tanggalin. Diba, binigay niya nga. O sige, bahala ka sa buhay mo. Pero nagsalita siya, nagbigay siya ng suhestyon na pwede i-modernize na lang. Kung nakukulang tayo sa kapulisan, gaya niya magtayo ko ng mga CCTV sa mga kanto-kanto. Diba? Pero sinasabi ko nga, delikado kung kulang. Pero hindi naman pala kulang. 'Di ba? Yun nga ang sabi ni Dan Fernandez. 'Di ba? Parang nadulas yung nangyari ngayon. Ngayon nasa isip ngayon, no, kung sino na lang talaga ang nagsasabi ng totoo. Like sinabi ni Sir Badong, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? 'Di ba? Ano ba talaga? Kulang ba talaga o ayos lang? Ayaw mga katunay, ano sa tingin nyo? Kulang ba ng pulis o hindi? Kung ayaw mababanatan tong mga, umiisip kayo sa Kongreso. Hindi yung nakikisawsaw kayo dito sa
pagtatanggal ng kapulisan o ng police escort kay BP Inday Sara. Yun yung point ni Inday Sara. Ngayon lumalabas, wala palang kakulangan sa pulis. Dahil 1 is 507. Kung walang kakulangan sa pulis, di dapat hindi siya tinatanggalan. Ang nangyari, kung kaya siya tinanggalan, ayan na yun. Yan nga, uulitin ko ang salitang, alam na. Diba? Wala na ibang dahilan, bakit mo tatanggalan? Diba? Kung sasabihin na kompleto yung pulis, diba? Baka sabihin naman na, baka hindi alam ni Kong Dan Fernandez na kulang ang kapulisan. Baka nasa isip niya lang, hindi kulang. Diba? Alam mo, may magsalita ng gano'n. Sinisegway-segway na lang natin. Kasi wala minsan talaga, na lalagyan nila ng katwiran yung mga ganyan Diba? Makalusot. Ang pulis, bakit kinakailangan nyo pang tanggalan ng 75 na escort? Hindi na po mabigat yun, yung 75. Wala naman palang kakulangan ng pulis. Di ba? Kaya mahuhuli mo tong mga to Depende. Depende sa gusto nilang paliwanag. Yan, dyan mo sila mahuli. Ito po, katulad po nito, may bago na parang naman. kumagat sila sa pamingwit ni BP Sara. Naghagis siya ng pamingwit, may kumagat. Hindi ko alam kung ano po kung may pinasinayaan po si Pangulong Marcos ngayon. Ito po nagugulat kasi ko kababaha lang natin, kaaamin lang nila na walang programa para sa baha. Pero bakit meron pong ganito, no? Ito po, Philippine News Agency, happening now. President Ferdinand Marcos, 10 hours ago, lead the inauguration of 7.57 billion Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measure in Pampanga Bay, Stage 1 on Wednesday in Masantol, Pampanga. Ano po yan? Para saan po? Bakit may 7.57 billion? Para po ba sa baha yan? Flood control po ba yan? Para saan po yan? Para hindi uminit sa Pilipinas? Panay po kasi, di ba? 7.57, meron daw. Hindi ko po naintindihan. Pasensya na kayo, hindi ako siyensya. Ang problema kasi, ipinagmamalaki yung may mga proyekto, pero pag bumaha, sasabihin ng DPWH, walang plano para sa baha. Walang master plan para sa baha. Eto, ano po to? Para sa daw disaster risk reduction. Ano nga po yun? Bakit gagastos na naman tayo ng bilyon-bilyon? Sigurado po ba, ano po yung disaster risk? Gastos na lang tayo ng gastos, no? Gastos dito, gastos doon. Okay lang sanang gumastos tayo kung may nakikita tayong resulta Kaso walang resulta 'Di ba? Ganun pa din yung nangyayari. Okay yan, 'di ba? Bumaha. Isipin mo, no? May panggastos pala tayo, ganun, no? Ang laki ng ginastos, tapos bigla tayong binaha. Ano pa ba yung gagastusan natin ngayon? Baka meron pa. Reduction na tatanggalin natin. Baka pangalan lang na maganda yan. Isa pa, natukoy na ba natin yung 5,500? Kasi hanggang ngayon si Raisa Robles naniningil Basahin po natin, namimiss na natin to si Raisa Robles Ito po, si Raisa Robles po naniningil. Kung nasan daw yung Raisa, pakita ka. Napapahiya ako, Raisa. Hindi, kaya gano'n na inaano nilang naniningil, ganyan, hinahanap talaga kasi nga binaha 'Di ba? Yun yung malaking pagkakamali yung nai-announce agad. 'Di ba? Na ganun pala yung mangyayari. Siguro hindi rin nila expected na biglang babagyo ng panahon na yun, nababaha. 'Di ba? Yun talaga parang yung sa haba ng sinabi, 'di ba? Nagsalita sa Sonag, sa haba ng sinabi, sa magagandang sinabi, yun lang talaga ang sumira si Karina. No? Ang lakas talaga ng amats ni Karina noon 'Di ba? Talagang pagkalipas ng ilang araw, biglang bumanat si Karina, doon na nagkabistuhan. 'Di ba? Parang si Karina talaga, no, sinabi ko nga nung nakaraan, is parang pro Duterte, DDS ata si Karina no? Oy, good news muna humingi na ng tawad yung nanay ni Humingi na ng tawad yung nanay ni Yulo. Yan, okay. Okay, naghanap po si flood control projects si Raisa Robles. Basahin po natin. Namimiss ko na to si Raisa
Dear Senator Villar, wala bang apology sa mga palpak na flood control projects under you? Raisa Robles, naman. No? Noong panahon ni Duterte, bumabanat ka na sa Duterte. Panahon na ni Marcos, Duterte pa rin ang binabanatan mo. Ay, ganon? Ano ba naman yan, Raisa Robles? May pondo po. Malaki po yung pondo ng 2 years ni Pangulong Marcos. 1.4 billion a day ang pondo. Naku, a day no? 1.4 billion a day? Grabe. Ang hinahanap mo yung pondo pa rin ng panahon ni Duterte. Dapat hindi na yun eh. Yung ngayon, di ba, ang laki no? 1.4 billion a day. Grabe. Sko, makahan, nanginginig-nginig siguro mga kamay natin. Hindi po ganyan kalaki ang pondo ng panahon ni Duterte. Ito po yung mga nagkukunwaring oposisyon eh. No? Bakit naman ang hinahanap mo, Raisa Robles, yung panahon pa na senador na yung hinahanapan mo? Kaya po nalalakihan ngayon kasi mismong yung ate ang nagsabi, 1.4 billion a day. 1.4 billion a day ang Grabe, budget. No? Bakit ayaw nyong hanapin yung ngayon? Bakit laging yun noon ang hinahanap nyo? Gets na natin, kaya hinahanap nila yung dati. Kapag naghanap sila ngayon, yari sila. Bawal bang paghanapan tong mga tao ngayon? Mas malaki budget nila eh. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan at binigyan ng reaction ngayon. Comment po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.